Hello, hello everyone! Ito na nga yung update natin ulit sa bahay. Konting-konti lang. So, nilagay lang ni Papa Alden itong nasa harapan. Ito nga yung ating sponsor from Ma'am Christina, kung naaalala nyo, yung mga nag-sponsor sa atin dati dito sa ating bahay. So, ito pa yung padala niya. Siya ay nasa US ngayon and ito pinadala niya dun sa kanyang tauhan na nasa Maynila. Ang galing nga ay LBC yata nagdala nito kung hindi ako nagkakamali ha. Pero wala bang expiration ng tiles kasi ang tagal na eh. Ilang taon na ba? 1 year and a half? Parang ganun. So, ngayon ay may sobrang na adhesive cement. So, ginamit ni Papa Alden dito sa ating harapan. Siya na lang naglagay mag-isa. Tapos nilagay niya ng pathway doon kasi magtatag-ulanan na. At sobrang putik din sa aming harapan. Kaya ang ginawa niya, nilagay niya ng apakan or pathway, daanan ng tao. Itong ang batang to, napakainit na sa labas. Grabe nga ang init ngayon. Init ng panahon. So, ayun yung ating update. Ayan, as usual, tayo ay nag-iipot pa rin ng pang ating sliding window. Wala pa tayong sliding window. And pang pa-tiles doon sa 2 kwarto pa na wala pang tiles. Marami-rami pa. Pero at least umuusad. At i-update ko rin kayo dun sa nangyari sa akin na pagpapacheck up sa may end ng video na to. Pakita ko lang ating bahay. Flex ko lang muna yung ating pinaghihirapan, pinag-iipunan na bahay. Sobrang init nga, sobrang init. Pero itong batang to, ewan ko ba, parang walang nararamdaman na init. Sa labas pa talaga naglalaro. So, bakasyon na nga ngayon sa Pilipinas, guys. Nasa 1 buwan mahigit din yung bakasyon nila kasi July pa yata yung pasukan ulit. July 27. And then, mas maaga na yung graduation or bakasyon nila next year. Magiging March. Balik na ulit sa dati. So, next year, may 2 gagraduate tayo. Si Jillian at saka si Kiel. 4th year. Si Jillian naman na grade 6. In God's will, sana nasa Pilipinas tayo niyan. Pag nag-renew ako dito sa amo ko or nag-apply ulit ako dito ng panibagong amo, nandito pa rin ako next year. Sana payagan tayo na umuwi. Para sa graduation nila, nandun ako. So, nung graduation ni Kiel, syempre, nasa Pilipinas tayo. At ngayon, nag-graduate din si Jillian. Tapos, magsasabay pa sila, guys. Grade 6 and 4th year naman si Kiel. Naku, sana talaga nasa Pilipinas tayo dahil first time itong mangyayari. Sabay talaga pala yung dalawa, ngayon ko lang napagtanto. So, ito muna ang update natin dito sa ating bahay. Ayan, nakatayo na naman yung cellphone ni Papa Alden pag-record. Pasensya na kayo, guys. Alam nyo na, ina-upload ko rin kasi to sa Facebook, kaya minsan pahiga at patayo yung mga video niya. So, yun lang muna. Yung update naman muna sa pagpapacheck up natin. May good news ako sa inyo. Update ko lang ulit kayo guys ito sa aking second na check up. Hindi ko na siya na-i-vlog dahil nga ito parang tawag dito. Plano ko na biglaan. Plano na biglaan. So, dahil day off nga natin ng Merkules, nagpa-check up tayo and hindi tayo satisfy. So, day off ulit natin ng Linggo. So, nagpa-check up ulit ako. And, dinala ko na yung aking x-ray na pinakita ko rin sa inyo dati. Yung merong mga something dyan. So, pinakita ko to dun sa doktor. Tapos, ang tagal-tagal nga ng check up ko. Pumunta ako dun ng mga 9 o'clock. Na-check up ako 2:00 pa ng hapon. Sobrang tagal. Pero, lang ako, nung pang-anim ako Pang-anim ako, pero na-check up ako 2:00 ng hapon. Yung pala kasi, yung mga specialista ng mga doktor is naka-duty rin sa ospital na yon. So, kapag may i-check up sila na ibang mga anong tawag dun? Yung naka-confine, na may mga, syempre, tinitingnan din nila yung mga pasyente nila. Saka sila bababa ulit para mag-check naman dun sa mga katulad namin na magpapacheck up lang, kumbaga walk-in sa ospital. So, ayun, sabi ko sa doktor ay masakit nga yung load ko, galing na ako dito and na-take ko yung mga medicine and pero masakit pa rin. So, ayun, sinabi ko nga sa kanila yung aking medical records na meron akong ganito, scoliosis. Tapos, pinakita ko rin sa kanila yung yung sabi ko sa inyo na may bukol. So, ayun kasi yung sa Pilipinas na sinabi sa akin na meron nga akong bukol. Pero 2015 pa yun guys, nung unang check up ko nang nagpa-Saudi ako. Ang sabi ay hindi pala pa Saudi, yung nag-apply ako ng electronics sa Pilipinas na hindi nila ako tinanggap dahil doon sa scoliosis ko at saka doon sa bukol. Tapos, anong tawag dito? So, dito na sa Hong Kong, no?
Marami nagtatanong sa akin, bakit hindi nakita sa medical, bakit nakapasa ka sa medical, bakit nakapag-Hong Kong ka kung meron kang mga ganyan na may bukol ka tapos meron ka pang scoliosis. So, ang sabi ng doktor dito, so yung result muna dito ha, yung check-up ko dito guys. Sabi nila, ito daw, wala naman daw, kaya daw siya masakit kasi nga, syempre, nakabaliko yan. So, yung mga muscle ko, minsan, lalo na pag marami tayong ginagawa, maghapon na, o kaya nagbubuhat tayo, syempre sasakit yung mga muscle na iipit lalo na pag may ganito ka. Prone ka sa masakit na likod kapag meron kang scoliosis. Tapos dito naman tinanong ko sa kanya, sabi niya ito daw wala daw akong bukol, wala daw akong mga emergency sa katawan na kailangan na talaga ng urgent na may gawin. So ito daw is parang gas sa tiyan. Sabi ko nga, tiyan ba? Di ba ang tiyan natin nandito sa may ganito? Bakit nandyan siya sa gilid? Tapos ayun nga yung sinasabi ko na lumps nga siya, saka bakit dalawa? Kasi nga, sa Pilipinas, yun yung sinabi, na lumps daw ito. So, ayun, nung nagpa-check up ako, syempre, in-x-ray din ako. 3 x-ray ang ginawa nila sa akin, nakatagilid, nakatihaya, tapos meron pa yung dito talaga. Parang tiningnan din yung mga buto, yung kung may mga fracture ba, kasi masakit nga. So, wala naman daw akong fracture, wala naman daw. Yun lang talagang scoliosis. Tapos, yung bukol, wala din siya dun guys. Dun sa x-ray na yun na ginawa nila, nung time na nagpa-check up ako, walang nakita. Wala ito. So, ang sabi ng doktor, minsan nagpapakita nga daw kasi gas daw. Or, abang ko, sabi ng mga nagko-comment sa Facebook is lamig, kumbaga tawagin. So, ito, parang ano lang daw siya, gas, sabi ng doktor. Wala naman daw dapat gawin. And, ayun, binigyan lang nila ako ng pagpahid sa likod. Kapag sumasakit yung likod ko, baka daw gawa sa trabaho. Pero wala naman daw na masamang sa buto ko, kumbaga. Tapos, iniinom ko din guys yung Santi Barley. Ang dami nag-ano nito sa akin. Nagsabi, mas maganda daw yung isa, yung parang I am worldwide na tatak ng Santi Barley. Ng barley. So, pero ito yung iniinom ko. Nakahanap tayo dito sa Hong Kong ng mabibilihan. So, nasa $280 Hong Kong dollar ang isang box. Nasa 30 pieces na siya guys. So, medyo mahal, pricey. Nasa 280. So, 560 yung binayaran ko. Nasa 3,600 pesos. Dalawang box na guys, 60 piraso. So, medyo mahal talaga siya. Pero sa Pilipinas, mahal din daw to eh. 1,200 yata yung isang box na ganun. So, ayun, tinutuloy-tuloy ko lang siya. And maganda naman yung effect sa akin. Tapos, ang daming benefits. Alam nyo, kahit yung pagdumi ko naging okay. Tapos, wala din siya masyadong amoy guys. Ewan ko ba. Tapos, parang hindi na katulad dati na yung pupo ko is mahirap ba? Yung parang hindi kompleto. Yung pag nagdudumi ka, parang hindi ka satisfied na nakadumi ka na, ganyan. Pero ngayon, nung ginamit ko to, okay talaga yung pagdumi ko. Parang ang sarap pa lumabas ng CR kasi parang walang-wala talagang laman yung tiyan mo. Parang ganun ba? Ewan ko yung paano ko ba explain. So, ayun, thanks God kasi wala na akong dapat ipag-alala na kinai-stressan natin dati. Ayun, parang hindi lang talaga pantay yung ribs ko na sinabi ko sa inyo kasi nga mayroon akong scoliosis. So, medyo umaangat yung kabilang ribs ko dahil nga pag gano'n na yung ito. Pero, hindi naman, kapag matanda ka na pala na nagkaroon ka ng scoliosis, hindi na siya magiging mas worse. Yun yung pagkakaintindi ko. Hindi na siya mas magiging baliko pa. Basta ingatan mo na lang yung posture mo. Pero kung bata ka pa na nagkaroon ka ng scoliosis, malamang sa malamang na mas maging baliko yan lalo kapag habang lumalaki ka. So, ngayon, stable na yung ating bones, 'di ba? Kasi malaki na na tayo, matanda na, adult na ako. So, hindi na siya magiging worse yung baliko niya. So, ganun na lang siya. Depende na lang sa'yo kung alagaan mo yung posture mo, yung bones mo, syempre vitamin. Bibili nga ako ng vitamins ko ngayong sahod, vitamin D. Yan, yung for calcium para sa ating bones. Kasi feeling ko ang hina talaga ng mga buto ko. Siguro ng panganganak ko to pagbubuntis ko, naagaw ng mga bata, ganyan. Na habang buntis ka, diba? Ganun yun. So, ayun guys, thank you. Thank you Lord kasi yung pinag-aalala ko wala naman pala. So, nag-overthink lang si Inday. Ayun, sana may napulot kayong aral dito kung ano man yung mga nararamdaman nyo. Kung palagay nyo mga may bukol-bukol din kayo or something na nararamdaman na masakit sa katawan, ipa-check up nyo din. At least, yung mind natin, hindi ganun na nag-iisip, nag-overthink.
So, ayun, at least ako, medyo panatag na ako ngayon kasi ganun yung sinabi ng doktor, diba? So, ayun lang for this video, guys. Thank you so much. Isang linggo pa bago magsahod yung utak mo. Pagod na namang mag-compute ng mga gastusin ng mga bayarin, no? May matitira kaya? Sana may matira talaga. Sino yung mga ganito kapag malapit na yung katapusan? Talagang busy na eh. Busy na yung calculator. Sana all may matitira sa sahod. Uy, malapit sa 15,000 na lang. Ano pa kayang mga bayarin? Baka may nakalimutan pa ako. Bakit kaya ang sipag-sipag kapag Sabado na, no? Yung parang asarap ng magtrabaho. Nabaliktad ko na yung buong kusina. Grabe, ang sipag ko talaga ngayon. Tapos lumayas pa yung mga amo ko. Gabi na daw sila uuwi. Ako na daw bahala sa lunch ko at saka dinner ko. Ay, saya-saya naman. Tapos bukas day off. Ay, naman, madam. Pa-advance naman, wala na akong pera. Wala na, kape na lang yung natira. Tara magkape. Ang lakas pa naman ng ulan.